الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أتمان أكملان نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila ay tanging para sa Allah lamang. Lubos nating pinupuri at pinapasalamatan at dinadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, biidnillah sa mga oras na ito ay subukan nating sikapin natin, mag-isali natin insyaAllah ta'ala yung khutbah na ating napakinggan kanina sa masjid. At dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapakipagpinabang ito sa atin insyaAllah dito sa mundo at lalo't higit doon sa araw ng pagkabuhay ng muli. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam. Inubliga, ipinakutos sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siyam, ang pag-aayuno, kama kutiba alal ladhina min qablikum, katulad sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-obliga, pag-utos sa mga nauna sa inyo, la'allakum tattaqun. Nang sa gayon sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magkaroon kayo ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat sa isang mananampalataya, kapag sumapit sa kanya ang buwan ng Ramadan, ay mapabilang niya o maibilang niya ang kanyang sarili sa mga nagpapaligsahan sa paggawa ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung minsan, nagpapaligsahan tayo sa ibang bagay na pang makamundo at labis yung ating pagkasabik para sa bagay na ito, ay dapat lalo't higit bilang isang mananampalataya ay makipagpaligsahan siya sa paggawa ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. At napakaraming ibadah na maaaring bilang isang mananampalataya ay magawa niya ang mga ibadah na ito na ikakalapit niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at maaaring ito ang maging dahilan para siya ay kaawaan at kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga kainaman nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ng pag-aayuno ay hindi lamang pang pisikal, hindi lamang para pumayat, mag-loss ng weight, bagkos mayroon itong pangrelihiyong kabutihan na maibibigay sa atin. At wamin dalika, at kabilang doon siyempre yung gantimpala na makukuha natin sa pagsusumikap natin sa pag-aayuno na ito. Napakaraming mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinapaliwanag dito na yung kainaman, napakaraming kainaman na makukuha natin sa pag-aayuno. Okay? Kabilang doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ma min 'abdin, sino man sabi niya sa mga alipin na Allah, yasumu yawman, siya sabi niya ay mag-ayuno, nag-ayuno siya, mag-fasting, sabi niya, fi sabilillah, sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Illa ba'ada Allah bidhalik al-yawm wajhahu 'anil nar. Maliban na lamang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ilalayo ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang mukha 'anil nar, mula sa impyerno 70 kharifa. 70 kharifa na taon ay yung layo niya doon sa impyerno na iyon. Just imagine, di ba? Ganon yung gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino man na nag-ayuno siya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay daan
way, dakilang daan, paraan upang makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang doon na paraan ng pagpasok ng isang alipin sa paraiso na ang mga nag-aayuno sa kabilang buhay ay mayroong espesyal na pintuan lamang. Pintuan na doon lamang papasok yung mga nag-aayuno. At anong pintuan yun? Tinatawag na Babur Rayyan. Okay? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sinayasay ni Sahal bin Sa'ad radiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu sa'imuna yawm al-qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Yuqalu ayna as-sa'imun? Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah, tunay na sabi niya sa paraiso ng Allah, baban, mayroong pintuan, sabi niya doon, isang pintuan yuqalu lahu, at ito ay sinasabi o tawag sa kanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu sa'imun yawm al-qiyamah. Yung mga nag-aayuno, nagfa-fasting, sabi ng Allah, anong Propeta Muhammad, doon sila papasok sa paraisong isa, pintuang iyon sa araw ng paghukom. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Walang makakapasok doon maliban sa mga nag-aayuno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqal ayna sa'imun. At tatawagin sila, itong mga nagpa-fasting, saan na ba yung mga nag-aayuno? Saan na ba yung mga nag-fasting, sabi niya, sa buwan ng Ramadan, na iniwan nila yung kanilang syahwa, yung pagnanasa nila, iniwan nila yung pagkain, iniwan nila yung pag-inom nila habang sila ay nag-aayuno. Tatawagin sila doon, fayaqumun, at sila ay tatayo, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, at walang makakapasok doon maliban sa kanila lamang. Fa idza dakhalu ughliq, kapag sila ay pumasok na ughliq, ibig sabihin nun, isasara na yung pintuan iyon, pagkatapos nun ay wala nang makakapasok pa bukod sa kanila. Diba? Subhanallah, ganito binigyan ng Allah ng fadl. Ganito binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan at kainaman itong mga nag-aayuno na ito. Bibigyan sila ng khas, special, exclusive lamang na pintuan na doon sila papasok sa araw ng paghuhukom. Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang siyam, ang pag-aayuno, ay magsasyafa'a sa atin. Mamamagitan sa atin doon sa Allah sa araw ng paghuhukom. Sinalaysay ni Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang fasting, sabi niya, ang pag-aayuno at yung Quran, yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Itong dalawa na ito, sabi niya, ay mamamagitan sa Allah doon sa araw ng paghuhukom. Yaqulu as-siyam, sasabihin ng pag-aayuno niya, ay Rabbi, o aking Panginoon, sabi niya, Ya Allah, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawat. Ya Allah, binigilan ko siya mula sa pagkain at mula sa pagnanasa, sabi niya, bin nahar. Sa umaga, sabi niya, fashaffi'ni fihi. O Ya Allah, hayaan mo akong mamagitan para sa taong iyan na nag-aayuno, o yung sa taong nagpa-fasting na yun, sabi niya, wa yaqulul Quran, at sasabihin din ng Quran, mana'tuhu an-nawma bil-layl. Ya Allah, pinigilan ko siya, sabi niya, na matulog, sabi niya, sa hating gabi, sabi niya, fashaffi'ni fihi. Hayaan mo ko, Ya Allah, na mamagitan sa kanya para sa taong nagbabasa ng Quran na iyan.
qala fayushfa'ani. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, itong dalawa na ito ay ipagkakaloob sa kanila ng Allah na sila ay mamamagitan sa nag-aayunong tao at sa mga tao nagbabasa ng Quran. Diba? Subhanallah. Yung pag-aayuno natin at yung pagbabasa natin ng Quran na ito ay magiging dahilan ng shafa'a, maililigtas tayo doon sa araw ng paghuhukom. Diba? Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isinalaysay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na yung gawain ng isang alipin sa buwan ng Ramadan ay tinatimes at dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibn Adam lahu, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahat sabi niya ng gawain ni anak ni apo ni Adam yudha'af. Ibig sabihin, dinidoble tinatimes ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hasanatu bi ashri amthaliha. Yung isang kabutihan, sabi niya, ay 10 gantimpala yung makukuha niya. Hanggang sabi niya sa 50 times, 70 times. Qala Allah azza wa jal, sasabihin ng Allah, illa as-sawm. Ibig sabihin yung gantimpala ng ibang gawain, mayroong specific na gantimpala ibibigay na Allah. Maliban sa sawm, illa as-sawm, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Maliban sa pag-aayuno, sabi niya, dahil ito sabi niya ay para sa akin at ako mismo yung maggagantimpala sa kanya. Ibig sabihin nun, ang Allah mismo yung magbibigay sa iyo ng gantimpala nang sa gayon, bakit hindi binanggit ng Allah? Para nang sa gayon ay mas ma-excite yung isang alipin na Allah sa pagsagawa ng pag-aayuno. يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ. Iniwan niya, sabi niya, yung kanyang shahwa, yung pagnanasa niya at ang kanyang pagkain, sabi niya, ajli, min ajli. Alang-alang laman sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lis-sa'imi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Para sa nag-aayuno, sabi niya, mayroong dalawang kasiyahan. Unang kasiyahan niya, makukuha niya kapag siya ay mag-break ng kanyang fast, mag-i-iftar. At wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Pangalawang kasiyahan ay yaong makita niya, masilayan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada min a'zam, kabilang sa pinakamalaking gantimpala na ipagkakaloob ng Allah sa kanyang alipin ay ang masilayan siya, makita yung mukha ng Allah doon sa araw ng paghuhukom. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang niya tayo sa makakaabot sa buwan ng Ramadan at nawa ibilang niya tayo sa mga taong tutulungan niya sa paggawa ng pag-aayuno, pagsasala, pagbabasa ng Quran, pagdidikir sa Kanya, pagpapa-iftar at iba pang mga gawain na mabuti. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.